Natin bago mag-rumekta sa casting, no? Edith, by the way, Edith. yung last pick ng KBG. Jong Edith. Maganda, maganda. Oh, parang ito yung mga Transformers, no? Na-transform. Ano, pareho Transformer. Yung isa naging gulong pa. Oo, yung Ay, talaga naman. The Transformer light up. Let's go. Mga Animorphs. Diba, mabilis lahat sila. Yung isa lalabas, yung isa gugulong. Basta mabilis. Yung isa nagiging tao. Yung isa nagiging tao, baliktad. Yung isa nagiging dragon. This My is- goodness. This is it, KBG. Men, yung isa nagiging shield. Saan? Si Sino? Angela. Ay, oo nga, nagiging shield. Nagiging shield. Transformer light up. Ito yung, ewan ko nga na, ang iniisip ko lang dito is nag-game 3 ang first series. Hopefully, we get to see more because people are asking for this. Uhaw eh. Uhaw sila sa mga ganitong laro. Sa totoo lang, Ay. right now, oy, nako, Flicker already used back Kuya Tides. Although, very classic naman ang isang Edith Rome and so much damage can come out of it. Mahirap din. Kasi right now, ang pause for niya is si Lumu dun sa Angela. Oo, and Lumu on this Angela, pwede naman siyang masustain. I would say that it was still a respect flicker, no? Yung parang sinigurado na lang niya. Mas okay nang ma-burn ng flicker ng maaga kaysa mamatay. Yeah, don't give the kill. Don't give the kill. Yung solid na gold na yan, okay, wag mong ibibigay yan, especially in the early game. Naku po, nag-i-snowball talaga yan, literal. Napagandang onward dito, forcing the flicker mula kay Marquino. And of course, si Asewan lang nila Steph eh. At of course, si Aurora. Ganang first blood coming in from Imperial Esports. Mukhang dadalawa pa yata. Steph! Steve! ayun. Oh my goodness. Pinakitaan na ng crossover ni Steph. So parang at this point, nakalamang ang Imperio Esport. Muntikan bumagsak si Marquino. Pero Grabe. ang ganda nung paggamit niya sa passive ng isang Therese, yung body of Smith. Sobrang baba na ng HP niya. Ang taas ng additional defense na nakuha niya. Finorce sila yung laban and knowing na very well na advantage pa rin sa kanila. Even though mukhang mababa yung HP niya, tama kayong passive na body of Smith, sobrang laking reduction ang ginagawa nun sa damage. And right now, first turtle of the game ay kalamangan ng Imperial Esport around 8,000 gold lead. Napakaaga pa lamang. Makakapalag naman siguro dito ang Keep Best Gaming kung makakapag-level 4 si CU under this last wave. Yeah, of course, that's gonna be happening right now. Pero don't forget, meron ding turtle na nagaganap sa ngayon na kinokontrol ng Imperyo. Right, of course, niya si Juan Marquino. Going Black down. Dragon. Uy, lumipad na at lahat. Pero si Aurora pa rin ang nakakagat ng dragon. Anong turtle, right, ladder? And there you go. The Transformer lineup, makunat sila. Pero yung damage nila, of course, is very much gonna be something that you need to take care of. Nabantayan, kumbaga nakakuha ng kills pero turtle ay napunta pa rin sa Imperio Esport. This is really good for the side of Keep Best Gaming dahil na-equalize nila ang laro. In fact, tumalon na nga papunta sa kanila ang maliit na gold lead of 300 and now Keep Best Gaming with an aggressive rotation inside the jungle of Imperio. Actually, right now, looks like inaantay lang nila is mag-level 4. They do have access to that. Tatiming ba? And looks like Tides Primal Ram at the very last moment. Makapatras ngayon sila CU. Napakagandang salo mula dito sa Yuzhong. Umabot pa! Clutch. Nag-level 4, nag-level ng isang ulti at umabot ang shield. And Uy! Keep Best Gaming right Nakita now. mo yun? Ano yun? Ano nangyari? Ang unang recall spam ng isang player mula sa region nila. Ayun. Napakaganda, napakaganda. Saludo! Saludo! Ay, Lumu! May natutunan sa Scream! Ayan na, magandang talon of force coming in from Aurora. Not to mention a follow-up mula kay Marquino, pero there you go. The damage will not be anywhere near enough para matagusan ang isang heart guard ng isang Angela. And God Yang, no, burning his battle spell, which is the Purify, na mukhang ginamit niya para maiwasan siyang talunan ni Yur. And you do not want to give solo kills, no? I think ilang beses na natin pinag-usapan yung Rockhart in MPL na ang iisang kasalanan na hindi mo pwedeng gawin bilang gold laner Unforgivable! ay ma-solo kill. Yun lang po. The rest, it's fine. Kahit 0-0-0 ka ng buong siguro 12 minutes. Kahit ma-prison ka ng lane, kahit madenayan ka, wag ka lang magpapa-solo kill. Sim, Classic. alam na ni Godyang yan. And mukhang makakapag-farm pa nga rin siya dahil pushing naman ang kanyang lane. At sa ngayon, turtle na, paglalabanan, dalawang kukunan. Right now, si Tides makapag-primal rat na naman. Mababa yata ang buhay ngayon ng mga miyembro nitong Imperio. At ipupuwersa ng KBG ang advantage nila dito sa pangalawang turtle ng laro.
course, going over to Simba. Uy, good, may follow-up yata. Sila si Yu. Oh. Lalaban at lalaban with a flying hard guard. Pinilit with the Black Dragon form at mukhang papasukin na nga dito. Defensive penalty zone para sa side ni Makinho dito. Of course, Transformer lineup, may kahinaan din. At yun ay pag nawala ang hard guard. Oh, et dito na lumalabas yung yung lack of veterancy dito ni Keep Best Gaming. Usually, when you secure a objective such as a turtle, no? Bounce na no? Bounce na yun Oo, eh. tama. Back to regular showing na yun eh. Back to the script. Back to the macro. Mag-farm na muna tayo pero mukhang pinilit nila with a Heart Guard and Black Dragon form. I do think that they did have enough damage, just not under the turret. That's true. Not to mention, although nagamit din yung ibang ultimate kasi, yung sa pag-take ng turtle. Kaya yung timing talaga na yun is medyo aggressive, I would say, pero still they were able to get something. Meron sila pa rin ngayon ang nanguna sa gold. And looking at the lane matchups, no, mukhang nakakabanat dito si God Yang. Steph kailangan umalis ng bahagya at Simba ngayon, possible Heart Guard. Beautiful dive coming in from Simba. May sagot ba mula kay Feshin though? Yuran Feshin playing it safe. Wala yung mga frontline nila, Kuya Omi. Oo nga, and pantay pa rin ang ating laro. 600 gold lead for the side of Keep Best Gaming. Si Yur ay kailangan na mag-back dahil ang daming naghahanap para sa kanya. It's a 4v1 or a 4v2 at makakatore ang Keep Best. That's their first turret of the game. Uy, maganda decision making ni Yor dun ha. Even though pwede siyang lumipad with a crossbow of Tang, hindi niya pinilit. Kasi pag pinilit niya yun, alam niyang yung target niya, hindi din mamatay. Tsaka pag bagsak niya, hahanapin na siya. Kasi wala Paalam talaga. Paalam, kapatid. Yun yung tipo na, uy, nag-ulti. Uy! Ay, what a catch! What a catch coming in from Aurora straight into Gadyang. Pero for some reason, even without the heart guard, siya ay nakasurvive. Maybe the heals coming in from the love wave naging clutch doon. And buhay pa nga si Gatyang at susubukan niyang mag-lifesteal pabalik ng kanyang buhay at hihilain na nga ng KBG ang pangatlong pagong ng larong ito at libre ata nilang makukuha. Looking good para sa Keep Best Gaming doon sa baba. Pero sa taas naman, sila din naman ang aarangkada. Ang Imperio parang nagdadalawang isip silang lumaban, no? Nasa gilid lang sila. And this is the first major gold lead na meron ng Keep Best Gaming. And right now, Imperial Esport, as you said, parang medyo ano sila dito nabubruskuhan ng Keep Best Gaming. Kailangan nila makahanap ng isang, siguro isang magandang engage coming in from Markinho or allow Yur to farm up or give him more time. Ayan, the full 4-man collapse straight into Simba pero nag-survive pa rin siya. Grabe talaga ang sustain ng lineup ng Keep Best Gaming at pinakita nila yun dito sa mid lane. Ngayon lang ako nakakita ng crossbow of Tang na parang nangiliti lang. Kaya nga Nakita mo bang parang tumaas pa nga yung buhay? may gamit naman yun ah. Iba talaga yung Angela Deep, the Angela Deep man, the nice one baby. Iba talaga kapag may nakapatong na Angela. Tama. Yeah, sobrang taas ng healing at wala pang ang shield. Partida shield lang yun. And right now, Keep Best Gaming with a 3K gold lead. It is very relevant, especially for the First Lord. Dahil isang item din yan. And looking at the emblem set, no, very standard ang ating emblems dito. I would say the most interesting one here would be the common emblem on Angela. Dahil isa ito sa mga interesting ways na para magsiskip ka na ng item. Yung mga mana region mo ay isa sa bahala mo na lang sa emblem. And common emblem din para sa carry, which is more on the sustain talaga. Yung, hindi siya masyadong greedy na dami. Naku po! Si Steve! Malayo yata yung angulo. Napa-question mark. Literal guys, napa-question mark yung mukha ni Omi. Na ano? Bakit ka napa-question? Bakit ka na-stun? Na-stun Na-stun ako ka in real life! At yun, nabigyan! Siya ay na-punish dun sa angulo niya. Na-overshoot niya, boy. Ang layo ng overshoot. Alayo, man. Pero again, this is a high pressure environment. High pressure situation, my friend. I know what you mean. Ako nga, kung ako yung Chojan, hindi ako papasok. Hindi ka lalabas ng tore, no? Oh, it's a very hard game to play. Pero ayun na nga, si Tides bumabawas na buti. Confidence na itong sila, no, ha? Keep Best Gaming, ha? You see the confidence in their players right now. Especially knowing na yung backup ni Lumu is very close by. And yung Angela din, may gamit din eh. So yung cooldown, ayan si Lumu talaga. Yung cooldown talaga niya is very much always on.
Ito na yun yung confidence na inaabangan natin mula Oo. Game 1. Mukhang nakuha na nga ng Keep Best Gaming. May download game din pala. Download game, sabi sa sa'yo Rio nila na Steph ngayon. Mukhang kinailangan umalis. It's a 5v5 around this first Lord of the game. Hindi naman sobrang laki ng kalamangan ng KBG dito. No? Kaya pa rin pumalag ng Imperyo. Yeah, and so far Imperio, I think basta naman nila na hindi pwedeng basta-basta mag-lord itong Keep Best Gaming, so they're not falling for the trap. Pero right now, it's with the formation they have, actually madali silang mapipick off dito. Right now, Imperio, nag-rely sila sa literal na info lang na binibigay ni Steve. And yung information na binibigay ni Steve, no, very vital for Imperio Esports next few steps. Dahil ganito yung 3K gold lead, ito yung pwede nyo pang labanan sa teamfight eh. Kapag umabot ng 6K, 7K, Ayun na, ito yung oo. kailangan mo na sure kang damang kayo para sa teamfight. So it's crucial to not get even more behind during this time. And it's up to Steve para masigurado yan. And Conceal activated already. Steve again on the front line. Pero ang iba, ang na-onward, si Feshin na gamitan na. And right now, because of that, that might be the signal para sa Keep Best Gaming to go, go, go. Although activated din ang hard guard. Beautiful penalty zone sa gitna ng labanan. Pero looks like the backup is here na naman. Lilipad ba si Kuya York? Hindi siya baka nauntok siya sa bundok. Dalawang beses siyang nauntog tapos namatay pa yung Oh my Guinevere. gosh! Oh, that is not a good look para dito sa Imperial. Iisa-isa na sila. At si Gadyang nagpapagad na talaga. Oh, 5K gold lead, almost a 6K gold lead for the side of Keep Best Gaming. Tatlo ang nawala para sa side ng Imperio at tuloy-tuloy lang ang pagpupush ng Chinese team na to. At mukhang hihintayin pa nila yung Lords may bandang itaas. A 5-man strong unit. Markinho is already up. 5 segundo para kay Aurora pero si Nako. Yor! Ay, si Yor gumagawa talaga ng paraan. That is the beauty of the 1-1. Although meron namang Lord na kailangang sagutin doon sa taas, they will stop the Keep Best Gaming push for the meantime. Yun yung pinaka-high risk kayo part na nakita ko na losing team. Kung namatay si Yurdon, tapos na to eh. Pero he knew what he had to do. Nakakuha siya ng pitas at dahil dyan walang inhibitor turret na nawala. Pero kung ako yung coach, siguro gumana na ako eh. Tumayo na ako Napatayo eh. ka na. Napatayo na ako ng Oo. konti eh. Pero gumana naman, so hindi ka pwede magreklamo. And yun yung proof din na may damage naman si Yor dito. Kailangan lang talaga ng magandang pasok. Which is so far surprising na wala tayong makuhang ganong pick-off kasi halos yung tatlong frontline nila ay puro pick-off hero. Oo nga eh. Buti nabanggit mo yun, no? I think in the draft we were talking about how Imperio Esport has a pick-off lineup. Pero as you said right now, hindi pa natin nakikita yon. Oo. Hindi katulad nung Series 1 kung saan nakakita tayo ng show mula kay Miko na parang mayat maya may sinusubukan silang hulihin. But I feel like Imperio Esport, they're still diving around that gameplay of safety, no, despite having a very aggressive lineup. That's true. And not to mention, si Gadyang habang tumatagal, lalong sumasarap talaga. Itong, itong carry na to. So, I don't know what they're thinking. I don't know ano ba yung plano dito ng Imperial. I guess they're thinking na malakas yung Novari sa late game. Ma-clear naman nila magdamag yung mga waves. Oo. Diba? Pwede rin ganun. Yeah, they may be playing to extend this game rather than to win this right now. And mukhang Lord ang paglalabanan nila pero 1 minuto pa ang kailangan hintayin ng Imperio Esport at inuubos na ng Keep Best Gaming ang resources around the jungle area. Classic Mobile Legends ang ating nakikita dito para sa Keep Best. Very classic and very disciplined. Although right now may mga pitas na magaganap dito. 2 ang lilipad doon sa Violet Requiem. At may follow-up pa na malupit na paglipad mula nito kay Yor. Oh, And no! look at that! That's gonna be 1 down at nagsunod-sunod na mga kaibigan. Tanggal na din ang heart guard advantage ng Keep Best Gaming. At ayun na nga, Rockg, dahil si Siyo na ay kinailangan mag-steal soon. Lumipad na with the Black Dragon form at tinamaan pa ng bulalakaw at makakatakas naman ng 3 sa miyembro ng Keep Best Gaming. But that pick-off coming in from Imperio Esports essentially cuts the gold lead from 8K to 5. Naku po, at makakadami pa sila dito. Not to mention sila din ang magkakaroon ng advantage sa positioning para dito sa Lord na naman at 14 minutes. And this is a Luminous Lord. Ibig sabihin, ito na yung may bunggo jutsu. Pero mukhang magko-contest dito ang Keep Best Gaming. Markinho, natunaw! Natutunaw yan. Siyempre naman, it's a carry. Sino kaya nakuha doon? And it looks like medyo tagilid ang babor ng Imperio. Tumakbo na kayo. You're gonna go down without a fight. Si Aurora
Violet Requiem na lang. Umindot na lang ng kahit ano. Tumatagal naman. Buy some time. Pero looks like si Fashion at si Steve na lang ang maiiwan dito. Of course, sila pa rin naman na makuha ng Lord. Pero looks like nasayang ang effort nila to take it. Now, na maklear lang din ng Keepest Gaming ang mga lane. That's true. Unfortunate para sa Imperial Esport na nawalan sila ng 3 miyembro right after securing that Lord, which means hindi na nga nila magagamit ang Lord na to at konting waves lamang ang lalabas. Uy. At sila pa nga ata ang mawawala ng inhibitor turret. Si Yur ngayon ay up na pero 10 segundo pa para kay Aurora. Keep Best Gaming. Nawala ang kanilang 8K gold lead pero mukhang babalik din to 6 or 7K. May galawan tayong nakita dito. I really like yung may mga micro na yun. Yung nakita mo lang just now na movements from KBG. Talagang hindi sila basta-bastang nagpapasalo nung yung Astral Recall, yung bulalakaw, you know? And because of that, over and over again, nakakapag-start sila ng team fight na puno yung mga buhay. Oh, and they're doing this of course with an Angela as well. Bukod sa namamicro nila yung mga skill shot na binabato ng Imperial Esport dito ay nahi-heal back Oo. din kung sakaling matamaan sila. May healing kahit tumama, no? And I just have to say as well, no, si Markinho, despite having a bad KDA, he's been doing his job. Kumbaga tumatama sa yung penalty zone niya on 3 to 4 members on average, sadyang hindi lang nila na-follow through yung mga team fight na yun. No? So looking at the gold here, there's a good lead against Godyang kay Euro. Oo, pansin mo actually, tama yung sinabi mo, si Marquino, hindi layer yung ginagawa nila, no? Pag may Violet Requiem na pumapasok, hindi agad kinakast. They do it right after, which is makita yata natin ngayon, as you can see, ready pa to go for the fights, although protektadong todo. Oh, no. Si Godyang dito, sobrang late na ng penalty zone dun sa fight na yun. At hindi rin naka-respond ang Imperio Esport. That's 1 free kill for the side of Keep Best Gaming. Imperio pa ang nag-engage doon pero sila rin ang nawalan. Not a great showing so far in terms of a KDA para kay Markinho pero hindi pa naman nata matatapos ng Keep Best. Yeah, I think so far, Keep Best Gaming still need a big oof. Makunat yung lineup nila pero pag nasimulan, I think maganda din ang labanan para naman dito sa Imperio. And as you can see, nagsisimula nang pumasok ang Guinevere advantage. Hard guard already used para dito kay Simba. Lumilipad na si Kuya Yor. And makakaisa na sila. Tide goes down. Steve is still alive. It is gonna be a 1 for none para sa Imperio. Unfortunate timing para sa Keep Best Gaming. I feel like the proper call there would have been to disengage. Kumbaga umalis na lang kayo. Disengage. Full disengage. It's better not to lose anyone dahil magkakaroon na ng Lord at kayo yung may hawak ng lamang. Regardless if makapita sila or hindi, pushing yung mid lane dahil wala ng inhibitor turret. But right now, dahil nilaban nila yon, may disadvantage sila sa Lord lane. Ang galing nila sa team fight pero halatang yung Imperio alam nila yung macro no? Kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat umatras. Kasi kita mo sila na naman yung lamang dito sa Lord fight. And there you go. Si CU pa. Naku po, babagsak na naman. Of course, may immortality siya pero maganda pa rin ang labanan dito. Si Steve napaatras na nitong si Godyang at reset muna para sa Lord. Now it's a full 5v5 pero low HP dito si Steve. Simba Naku, trying to bibigay mess to. with the recall at mukhang hindi pa nakakakuha ng crossbow of Tang Proc. Si Yor and Tides ngayon ay haharap na rin. Ayun! The two-man spatial migration at yun na nga ang lipad. Si Tides na naman na ng dali at naisa-isa na kayo. Pare, ito na ang simula ng katapusan. At yun, isang wipe out ang sinimulan nitong Imperio at ibang reaction mo doon. Anong reaction mo doon, Bobby? Anong kasabi mo doon? This is game, men! This is gaming! 1-1 wins games, boy! Imaginein mo, 4 na reset, pinanood lang niya yun, tapos umilaw yung screen niya sa likod. And there you go, our first 2-0 dito sa M5 Wildcard. Naging maganda man ang early to the mid game